good news sa atin dahil nakahanap na naman tayo ng bagong legit na mauutangan online, which is eto ha, na-approve agad-agad ako at mataas din yung amount na approve sa akin. So, legit na legit itong bagong utangan na ito, which is a buy now pay later po siya na nag-o-offer siya ng after 40 days of 0% interest rate. So, parang si Atomy lang, di ba? Which is hindi ko talaga aakalain na talagang ma-approve agad-agad ako dito sa first try or sa first application ko dito. Guys, hindi ko lang kung napansin nyo na ito, which is itong si Love It times one hand. I mean, Junahan. Kaya nagugulan ako sa pronunciation niya, no? Kasi parang one hand na Junahan. Pero guys, huwag kayong malilito. Kasi yan talaga yon. So, hindi ko siya pwedeng i-pronounce na Hunahan, no? Kasi English tayo dito. Well, hindi nga tayo nagkamali, no? Kasi itong si Junahan ay kapatid ni One Hand talaga. Yes, legit po ito. Dahil ito po ay under kay We Fund Lending. Na alam niyo naman, ang kilalang-kilala nating si One Hand ay under din kay We Fund Lending. Ito, di ba? Parang nakakaloko or nakakaloka talaga yung mga pangalan. Well, ito guys, don't worry. Nag-a-accept siya kahit unemployed. Hindi po sila nanghihingi ng kahit anong income proof, ha? So, everybody can apply po dito. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo na this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po para mabigyan ko lang po kayo ng tamang expectation dito sa bagong pautangan online nga po na ito. Anyways, guys, don't worry. Downloadable po siya sa Google Play Store at sa iOS or sa App Store. Well, ito na nga. So, unfortunately, hindi siya cash loan, no? Pero, at least, we have the privilege pa din, no, na magkaroon ng choice if ever nangangailangan tayo. Kasi ito, guys, ang maganda po dito, once po tayo ma-approve dito, pwede po natin gamitin po yung ating credit limit po, pambayad sa TikTok Shop, sa Shopee, sa Lazada, sa Foodpanda, sa Grab, and anything po na nag-a-accept ng virtual Mastercard. O, diba? Kahit pa paano, no, malaking bagay siya at nagka-cater siya ng 0% interest rate for up to 40 days to pay. At long term din daw siya, ha, if ever gusto natin na magkaroon ng interest rate. Well, anyway, thank you po sa viewer ko. Shout out. Siya kasi ang reason kung bakit ko talaga sinilip itong si Love It card. Kasi sabi niya, Mami, yan po review ng Love It card. Approve ako ng 6K. Kaso nakalagay doon, 16th bill date, tapos due date, January 25. So, pag kinuha ko siya today, babayaran lang siya in 4 days. So, yung comment po niya na ito is nung January 21 pa po. Don't worry, later sasagutin natin to. But for now, guys, no, i-share ko sa inyo yung buong application process ko dito and paano tayo nag-come up sa na-approve tayo. And of course, no, kailangan yung malaman yung application process niya. Kasi may mga details siya na hindi common po, na hinihingi po sa mga karaniwang fini-feature natin dito. Of course, hindi po tayo ma-approvehan kung hindi po tayo mag-a-undergo po ng application process nila or yung mga kinakailangan nila sa atin. So, dito guys, since new nga ako dito, no, so kinlik ko tong sign up kasi mag-create pa lang ako ng account dito. And then, in-input ko po yung aking mobile phone number and then magpapadala po sila ng OTP po sa akin, which is, ang nagpadala ay si Junahan nga po, which is, ganun din yung format niya kay One Hand, no? Ganito kasi magpadala ng OTP si One Hand. So, anyways, i-enter natin yung OTP and then proceed tayo sa next step, which is, dito po magsiset daw po tayo ng password. So, mag-create po tayo ng password po dito. Dito po, ayaw niya yung parang simple sequence lang po. So, dapat crucial na password po yung ilalagay po natin dito. So, after po nito is, nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni Love It, which is bumubugad sa atin dito yung zero interest rate niya na nagbibigay daw po sila ng credit limit up to 200,000 pesos. So, hindi naman po malabo po ito kasi si Atomy ganun din naman eh. Pero hindi po siya guaranteed na ganito kataas talaga. Of course, magsisimula tayo sa mga mabababang amount na i-offer po sa atin. Which is common naman talaga yun. Doon talaga tayo mag-i-start sa pinakamalit na amount na i-offer nila sa atin. Well, hindi ko napapatagalin, no. I-click natin tong apply today. Lagay po dito, before we start daw, let's get your ID ready. Well, dito guys, parang pwede siyang i-personalize card po. So anyways, medyo magulo pa talaga siya sa akin. Well, dito sa baba, para makapag-proceed ako, kailangan ko i-click yung terms and conditions nila and loan agreement nila. Pero pag may time kayo, pwede nyo rin naman yan basahin. Anyways, next po tayo. So step 1 of application po is the ID information na po. So for you to have an idea guys, ito po yung mga IDs po na hinihingi po nila. So meron silang mga recommended ID type. Meron din po silang other options. So pili na lang po kayo dyan kung ano po yung available sa inyo na ID. So after po nyan, we need to take a photo of our ID front and back. Guys, make sure po no na valid yung ID natin kasi nadedetect po nila yung information po ng ating ID at alam po nila yan kung expired yan at legit po ito, ha. Kaya kung gusto nyo ma-approve dito, magpakatino kayo sa ID nyo. Well, after ko nga po na-capture po yung photo of my ID po, no, nag-auto-capture nga po yung aking ID number, yung aking full name, gender, birthday, and of course, no, may fill upan po tayo dito
dito about our permanent address po or mga addresses po natin. And then sa second step of our application process po is the personal information na po. Ito lang naman yung kailangan po nating i-fill upon or i-provide po. Well, next step po nito is the contact person information po. Ito po yung contact reference po natin. Don't worry, isa lang po yung hinihingi po nila dito, which is ito dapat yung pinaka-trusted contact person daw po ang ilagay natin dito. Which nilagay ko lang po dyan yung aking husband. And then after po nito, the last step of the application po is the work information na po. So eto na nga, under po na employment type guys. So ito yung mga yon, ito lang yung mga category niya. And then since ako ay freelance or sabi na natin na unemployed ka, no? So ang kinilik ko lang talaga dito self-employed kasi wala namang ibang choice. Since freelance din naman po ako. And don't worry, kahit tayo ay unemployed, you can click the self-employed naman po kasi mamaya meron naman pong job position. Well, fill up lang po natin yung mga details na about our work information here. Sa baba po may nakalagay dyan job position. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-a-accept sila kahit tayo ay unemployed, freelancer, and others. Pero ako dahil ako ay freelancer po, no? So yan po yung pinili ko. Well guys ha, mahalaga din to, under ng work information, dito sa may pinakababa, may nakalagay dyan bill date. So ngayon pipili tayo ng date kung kailan tayo magka-cut off po ng spending limit dito. So tatlo lang yung choices niya actually, no? 1, 11, and 16. Bill date po ito, hindi ito ang due date. Ito lang po yung cut-off date po nila ng ating spending limit. So after po nito, dito na po magaganap yung ating self-verification po. So magsi-selfie po tayo dito and then after po nito is card under review na agad-agad. So ganun lang po kabilis yung kanilang application at kung napapansin nyo, wala po hinihingi kahit anong income document or income proof, diba? Kaya safe na safe po tayong lahat dito. Well, nakalagay po dito, no, your application is being reviewed up to 3 days daw po yung pagre-review. But to my case po, no, ilang minutes lang din. Actually, hindi ko rin napansin dahil busy rin ako. And then, nakita ko na lang, may email sa akin. Ilang minutes lang yun, hindi kailangan aabutin siya ng mga ilang araw. Well, ito na nga sa case ko, hindi ko talaga in-expect to. Kasi kapag mga ganito, parang lagi tayong rejected. But guys, sabi ko nga sa inyo, na-approve ako. At kung magkano yun, 9,000 pesos. Malaki na yun, guys. To be honest with you, malaki na rin yun. And then, wala namang masyadong details dito. Kinlik ko lang yung card. And then, ito yung lumabas. Nakita ko na may credit limit ako or spending limit ako of 9,000 pesos. Sabi ko, eto na yun. Buti na lang na-approve ako. At least may share ko sa inyo, diba? Well, anyways, ito na yung virtual card ko or Mastercard ko po. Well, dito sa baba, guys, no, may nakalagay dito na bill date. So, every first of the month daw po yung aking bill date. Well, kanina, diba na-share ko sa inyo, under ng work information, may bill date po tayong pinilavan po doon. So, ito na yun. Ang pinili ko kasi doon, yung every first of the month po ito, ha. So, itong bill date po, again, cut-off date po nila to ng ating spending limit. Yun po yung pagkakaintindi ko, ha. Kasi sa Salmon Credit tsaka sa Atomic Credit kasi, ganun din yung term nila. As well as sa G-Credit, no, at tsaka sa Maya Credit. At kung makikita nyo dito, yung bill date ko po is different from my due date. So, ito na yung tinatanong nga sa akin ng viewer ko kanina. Kasi kung iloloan ko po siya ngayon, kung January 22 ngayon, ang easy lang, diba, ng pagbabayad ko. Kung sa February 10 ko siya babayaran. Kasi guys, lalabas po kasi na February 1 po, yan po yung bill date ko. Kung gagamitin ko siya ngayon, sakop na sakop siya sa cut-off date ko, diba? Kaya magbabayad talaga ako by February 10. So, nasa alanganing araw po ako ng paggagamit dito, if ever po, kasi kung i-grab ko nga po siya right away, magbibill date po ako ng February 1. So, it will be expected po na magbabayad talaga ako ng February 10 kasi yun yung due date niya. Well, para maiwasan ko itong ganito kaiksing pagbabayad ko, so antayin ko lang muna na makalagpas po yung bill date or cut-off date ko. Antayin ko po muna yung February 1 mismo. So, sa February 2 na ako mangungutang dito para ang due date ko is March 10. Gets nyo ba? Kaya lumalabas po siya, guys, no, na after 40 days to pay talaga siya. Kapag ganong technique ang gagawin ko. Ganon yung pagkakaalam ko, ha. Ganon yung pagkakaintindi ko since ang dami ko na nga pong experience sa ganito. Hanggat hindi ka nangungutang kasi sa mismong date na yan, hindi mo maiintindihan o hindi mo malalaman. Pero again nga, sa experience ko, ganon yung pagkakaintindi ko at ganon yung nangyayari. Wala ang tanong dito, paano ba siya gamitin? So, meron siyang instruction dito, guys, sa may upper right side po, how to use. So, i-click natin yan. Lagay po dito, where can I use my virtual card? Nakalagay dito, everywhere naman daw that accepts Mastercard online. Online lang po, ha. Pa-buy now, pay later po kasi ito. So, again, nabanggit ko naman kanina that we can use sa TikTok Shop, sa Lazada, sa Shopee, sa Foodpanda, sa Grab, and etc. Meron naman po silang tutorial, guys, kung paano. Step 1 daw, first check the card details on our card
card page. Napakita ko sa inyo yan kanina. Then sa step 2 guys, add a Mastercard on the e-commerce website checkout page. So nakikita nyo to sa Shopee, sa Lazada, and sa TikTok, diba? Ganitong format. So parang ililink natin siya dito. Ililink natin, itatap natin siya dito. Option po siya as payment method natin dito. Ganun siya guys. And then step 3 po, of course no, ito na nga yun. Ito rin sinasabi ko sa inyo, napipila pa natin yung details, ililink po natin doon sa mismong shop po. Bilang option as payment method. Guys, ganun lang siya kadali. Ganun lang daw siya kadali gamitin or utangan. But for now guys, unfortunately, hindi ko muna siya i-share sa inyo kasi sabi ko nga sa inyo, antayin ko muna na matapos yung bill date or cut-off date ko. Sa February 2, gagamitin ko siya. I-share ko sa inyo paano siya utangan or paano siya gamitin. Ano yung mangyayari? Legit ba yung 0% interest rate niya? I promise you na i-share ko sa inyo yun, of course. So, ito lang po muna for today's kasi I know mahaba na rin to. Gusto ko lang kasi talagang i-explain sa inyo sa abot ng aking makakaya yung alam ko dito, yung experience ko dito, yung application process ko. Well, don't worry guys, ako din naman is nag-explore pa din dito and time to time, i-share ko yan sa inyo. Don't worry. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!